crazy. Welcome to our podcast, Meet Your Locals, MYL. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-follow, nag-like ng aming mga social media sites like Instagram, TikTok, Facebook, and Spotify. Salamat sa lahat ng mga nakinig offline, sa lahat ng mga tumingin sa mga pages namin. Maraming salamat sa inyo. And then, another episode today. Napaka-special ng episode na to kasi yung guest natin, kasama ko to ng mga kalakasan ko talaga. Kalakasan ko, kasagsagan ng kabataan ko. Sa mga hindi nakakalam nagtatanong, napunta rin ako sa dance community, sa craft ng pagsasayaw. And itong taong to, nakasama ko at masasabi kong lodi pagdating sa pagsasayaw. Hindi ko na patatagalin pa. Welcome sa MYL, Drix. Maraming salamat sa'yo. Thank you for having me. Welcome. Maraming salamat. Kamusta? Sabi ng iba, mapayat na raw ulit ako. Mapayat. Pero ano yan Kasi pandemic, 'di ba? Lahat tayo tumaba eh. Sige ako talagang lumobo talaga ako nung gusto ng pandemic kasi ano lang wala kang ginagawa, 'di ba? Parang kain ka, ganyan, tulog ka. The more na basta ang dami nating nagawa nung pandemic. Actually, itong ang podcast. Nagbunga rin talaga to dahil sa pandemic kasi doon ko siya naisip talaga yung gawin talaga yung podcasting. Pero sa mga listeners and viewers natin ngayon, si Drix nga pala is talagang matagal na sa dance community and ang kanyang talagang specialty is to choreograph talaga at bumuo talaga ng mga pangmalakasang mga choreo, 'di ba? So, paano ka napunta sa ganung bagay? Sa pagsasayaw? Sa pagsasayaw. Mm. Kasi since grade school, naumaling na ako sa sayaw talaga eh. Nag-start ako folk dance. So, grade 3 ako, Santo Niño. Ano siya, yung folk dance, nai-enjoy ko siya. Mm. Then, pumapasok na yung mga modern, di ba? Oo. Influence pa ng Street Boys. Yan. Okay. Mga Street Boys dati. Baka sabihin nyo naman, nantanda ako. Hindi. Siyempre, 90s tayo, di ba? Mm. So, yun. Then, nung medyo binata na, yung around 2008, 2009, 2007, ano yan, yung kami magkakaibigan doon sa Alicadon. Mahilig kaming mag-practice ng, kung tawagin is backdive pa sa mga bata, di ba? Backdive. Backdive. Yan. Pupunta kaming Kangkungan. Pa-practice kami pero backtack talaga ang tawag sa kanya. Okay. So, merong mga CD sa Baclaran dati. Okay. Tapos, yung America's Best Dance Crew. Mm. Nanonood kami ng ganun. Tapos, syempre, yung era nung sayaw na yun, parang paganto. Basta pag dancer iba dati. Oh. Kapag nasayaw ka, di ba? Mm. Nakapukaw sa akin dun yung Jabberwockies. Yun. Di ba? Sa lahat yan eh. Sa ngayon nga, may kita ka eh. Sa batang ako, pasensya na hindi ako naging Jabberwockies. Di ba? Jabberwockies talaga, bumuhay talaga sa mga dugo ng mga batang 90s talaga yan eh. Na parang lahat talaga nag-a-apologize talaga eh. Di ba? Totoo. Tapos yun. Meron ng mga benta dati sa Baclaran. Yung mga mask ng Jabberwockies. Tapos, sa kakanood ng video ng Jabberwockies, sa mga sayaw nila, yung mga compilation nila, nasasaulo ko yung steps. Natural sa atin yan, di ba, mga Pinoy? Parang, pag pinapanood lang natin, kahit hindi ituro sa atin, nakukuha natin di ba? So, yung adaptation, sa pagdating sa pag-a-adapt, yung mga Pinoy, tayo, kakaiba. Iba talaga.
Then yun, nung sinasayaw ko, tinatry ko siya, harap ako ng salamin. Tapos suot ko pa yung maskara. Yung puti. Oo, yung puti. Okay. Pag iniisip ko nga dati, wala, mukha akong tanga nun. No. Para, sorry sa term, pero Mm. alam mo yun, nakakatawa na lang kasi memory eh. Tapos, yung barkada ko, which is si Romer, kung kilala mo siya. Oo, Kuya si ni Romer. Saboy, di ba? Oo, syempre. Si Romer nun, nag-decide siyang sumali talaga ng formal na crew, yung lumalaban. Kasi noon pa man, merong mga sa kaingin eh, di ba? Yung mga dance contest, dyan din tayo nanonood, dyan tayo, yung mafe-feel natin na yung gagaling na ito mga to. Parang ano kaya yung feeling nung sumasayaw ka rin dun. Mm. Sa ganun ako nag-umpisa. In actual hindi yung sa video. Nung nakakanood na ako ng mga competition sa lugar natin, parang sip-isip ko, parang ang cool. Ang cool ng mga to. Okay. Yung ibang tao sila. Mm. Sa paningin ko, ibang tao sila kapag nasa stage. Mm. Yung idea ko na yun is na iisip ko na talaga siya na gusto kong magkaroon ako ng sariling personality na pag sinabi mo ako, merong akong isang bagay na nakakapit sa pagkatao ko para Okay. makilala mo ko doon. Oo. Kasi nung bata ako, share ko lang ng konti yung backstory. Mm. Si Airpods kasi, Mm. artist din siya, pero yun nga, sa martial arts, di ba? Okay. Then yung mga kasama niya, yan, tawagin pa ako, yung Dragon daw. Yung, syempre, anak ka ni Master. Master ka rin sa martial arts paglaki mo. Oo. Ginaganon nila ako. Mm. Medyo ko, parang, ayoko naman nun. Parang nakatago ako sa anino ni Airpat. Parang oo nga, no, naka-align. Parang gusto mong gumawa ng sarili mong ikaw. Oo. Yung makikilala ka nila hindi dahil sa father mo. Oo, yun. Okay. Kasi burden na sa akin yung joke lang naman to, pero kasi junior ako eh. Mm. So, kopya or clone lang. Mm. Wala akong sariling, hindi mo ako makikilala na meron akong sariling mapagpapakait na identity bukod kay AirPods. Mm. Naisip ko na yun, mag-dancer kaya ako. Mm. Yun na yun, pumasok na yun, tuloy-tuloy na. Yun sa, bumuo si Romer ng crew. Tapos nakakasayaw kami sa mga event dati. May mga talent fee din. Yun din yung masarap dun no? Oo, syempre. Himayin lang natin ng konti. Bali nag-start ka magsayaw dahil syempre malaking influence din yung nakita mong may mga sumayaw. Parang nastigang ka ganun. And then sa don't get me wrong, don't get us wrong na walang masama kung susunod ka dun sa yapak ng father mo. Totoo. Dahil magandang magandang achievement 'yon na kung ano yung nasimulan ng father mo na maganda is nasusundan mo. Ang sinasabi lang ni Fred, ni Drix, ang sinasabi niya lang is gusto niyang magkaroon ng isang bagay na pwede niyang maipagmalaki in his own. Hindi dahil doon sa achievement ng father niya. So, gumawa siya ng, actually, yun nga, naisip niya na sumayaw siya. Para at least, makilala si Drix as isang malupit na dancer. At hindi lang doon dahil sa magaling na father niya or what. Gusto niya makilala siya dahil gusto niya magkaroon ng sarili niyang name, di ba? So, ganun. Well, totoo. Gusto ko rin talaga maging malupit na dancer. Oo. Next mong question. Nung nga, yung sumayaw ka na tapos nagka-TF ka na, paano naman nabuo paano ka natutong gumawa ng isang routine, parang ganun? Kasi mahirap yun eh. Ng choreography. Oo, paano ka naman napunta sa choreography? Well, kasalanan nyo talaga yun. Namin? Oo. Okay, sige. Kasi backstory, di ba? Oh, backstory. Nagkakilala tayo. Mm. Hindi ako choreographer nun. Okay. Nagkakilala tayo. Oo. Di ba, kinuha lang ako ng isa nating kagrupo. Mm. Ito, magko-choreo to, ganyan. Sabi ko, magko-choreo ako. Kasi, dancer lang talaga ako. Mm. Tapos,
tumitira lang sa highlights, halimbawa, tatumbling, magbi-b-boy, Oo. na merong isang section sa blocking na dito, tumbling ka dito, ganyan. Taga ganun lang ako, tas konting sayaw-sayaw. Mm. Kasi aside from dancing na sumasayaw as crew, nag-freestyle din ako kasi nag-start talaga ako bilang b-boy. B-boy. Oo. Oo. Kasi, Jabberwockies nga, di ba? Influence nila. So, parang mix up sila na sumasayaw din sila, tas meron din silang ganun na may tricks din. So, yun. Parang napasubo ka lang din. Totoo. Diba? Parang lang yan, no? Choice, ah. Mm. Kasi, kaya sinabi na kasalanan namin, magkagrupo kasi kami. Ay, yung mga kasagsagan ko, yung mga kalakasan ko sa pagsasayaw noon, yung tipong sumasayaw kami, wala kami pakialam kung may makuha kaming place or what. Ang amin lang gusto lang namin na-express yung hobby namin, yung gusto namin gawin. Basta sumayaw lang kami doon. Wala kami pakialam kung mananalo kami or what. Hindi kami nakatingin sa achievements, nakatingin kami doon sa grupo namin, sa samahan namin. Ang galing lang kasi ngayon ko lang din nalaman na si Drix pala is hindi talaga siya totally choreo ng mga times na yon. Naging choreo lang siya nung magkakasama na kami. 'Di ba? Parang ganoon. So dun na siya lumabas. Doon siya nag-start. Doon na siya nag-start na nag-choreo ka na. So sa pag-choreo mo, paano yung paano mo siya tinitingnan? Paano mo siya ginagawa? Yung pagko-choreography. Yung paggawa kasi ng choreography, marami siyang marami kang alam mo yun, isa sa alang-alang. Okay. Pero ang masasabi ko, inspiration, yung kapag kasi ako gumagawa ng sayaw, naka-base yon sa emosyon ko. Mm. 'Di ba? Kasi kung mapapansin mo noon, 'di ba, iba-iba tayo ng sinasayaw. Oo. May masaya, may galit, basta sa emotion 'yon. Then mamimili ako ng kanta. Aaminin ko na sa'yo, yung bawat tugtog na sinayaw natin dati or yung bawat pyesa na nilabas natin dati, may story sa akin yung mga tugtog. Okay. Diba? Ang ganda, no? Yung lyrics nung sinasayaw natin, nakakonect siya sa atin as crew. Galing, ah. Parang hindi ka lang basta naangasan sa beat. Hindi ka lang basta naangasan dun sa song. Nakakapit siya sa'yo. Importante yung bawat lyrics nun dahil dinadamdam mo yun. Tama ba ako? So, pinapasa mo sa amin, sinasayaw namin. Kaya pag nakikita mo yung, pag nakikita natin or napapanood tayo ng tao, ang lalim, ano? Kwento natin yun. Kwento Yung natin. sinasayaw natin. Lalim, grabe, no? So, hindi tayo basta naangasan na, uy, uso to. Ganun tayo. Hindi, eh. Nasa emotions mo. Pinapasa mo sa amin, pinapasa natin sa tao. Oo, pinapasa ko sa inyo. Pero, yung emotions kasi na yun, na nakikita ko, sa inyo rin kasi nakabase. Okay. For example, yung Calling All Hearts ni DJ Cassidy, di ba? Oo. Sa'yo galing yun, di ba? Okay. Akin ba yun? Oo. Tumambay Okay. ako nun sa inyo. Tapos pinatugtog mo yun. Calling All Hearts. Ganun. Oo. Pinapainggan ko yung lyrics. Tapos ding time na yun, kakatuto lang natin ng lockings. Alam mo yun? Kaya naalala mo Oo, pa. nare-recall ko. Yung meron tayong tinake na may nagturo sa atin, hindi ko matandaan kung sino. Nagturo siya ng lockings, 'di ba? Tapos natuto na tayo mag-lockings. Eh 'di ba funky din yung DJ Cassidy, yung Calling All Hearts. Ayun nga yung pinaka-story natin yung Calling All Hearts. DJ Cassidy. Calling All Hearts to the dance floor. Tapos, this is where we all unite. 'Di ba? Yun yung sinisigaw natin pag-compete tayo. Oo. So yun, sample na yun, yung Calling All Hearts, story talaga siya ng Methods of Pop, ng grupo natin. Ng MOH. Oo, kasi bawat isa sa atin may bawat isa sa atin parang inusig ng magulang eh. Oo, diba? Talaga. Masasabi ko, bawat isa talaga sa atin. Kapag dancer ka dati, hindi ka tulad ngayon. Kapag nag-dancer ka ngayon, sige, sayo ka. Gaganunin ka lang eh. Ano na, parang dati talaga, grabe talaga dati. Grabe yung struggles and trials talaga dati ng mga dancer talaga.
talagang nandun yung part na sasabihan ka ng ano ba yung mapapala mo diyan? Home sim. 'Di ba? Bakit mo ba ginagawa yan? Uuwi ka, gutom ka, 'di ba? Pagod ka lang. Pagod ka lang, puyat ka pa. Pero iba kasi talaga yung feeling ng ine-express mo talaga yung gusto mong gawin. Home sim. So, calling all hearts, no? Ang galing kasi talaga yung puso nandun. Yung puso natin sa ginagawa natin. Talagang, bro mo, lakarin mo ba naman mula sa atin, mula Kaingin hanggang Donggalo Park. Doon pa lang Araw-araw yun, Gar. Doon pa lang no? Araw-araw yun. Doon pa lang, sa tingin ko, doon pa lang pwede naming sabihin na ang hirap talaga ng dinanas natin noon eh. Kasi, anong pwede mong pang-support? Ano yung pwede mong, saan ka kukuha ng pang-support mo sa financial mo? Eh, wala kang trabaho. 'Di ba? Kung kukompete man kami pa nagbabayad ng kota. Home sim. Kung magko-costume man kami pa magpo-provide ng costume namin. 'Di ba? So ibig sabihin na nakakapit pa rin talaga yung risk na hindi namin alam kung saan talaga kami mapupunta. Pero at least masaya kami sa ginagawa namin. Diba? Masaya. Sasamahan talaga namin talagang pag nagsumasayaw kami, nagpa-practice kami, yun yung priceless dun. Home sim. 'Di ba? Yun yung priceless dun. Hindi naman yung ano talaga no? Hindi naman yung fame yung hinabol natin nun Hindi. Nasayaw tayo kasi gusto natin Ayan, sa mga kabataan, masama na hindi mo susundin yung inuutos sa'yo ng magulang mo. Totoo yun, masama yun. Pero kasi, alam mo yun, para ma-fulfill mo yung part ng sarili mo, alam mo, nararamdaman mo sa buto mo na kailangan kong gawin to. Oo. Tinawag ako para dyan. Oo. Parang hindi ka mapapakali ng parang hindi ka mapapakali ng... Hindi ka nakukumpleto eh. Parang No? kulang. Parang kulang ka. Kasi sabi mo nga, hindi fame yung hinabol natin. Naniniwala ako doon. Sa lahat ng mga kagrupo namin sa MOH, kung fame lang talagang habol natin ng mga time na yon, wala tayo sa isang grupo. Totoo. Tama ba ako? Alam ko na bawat isa sa atin may kumukuhang crew. Kung hindi ka man kunin, may kapit ka sa isang crew. So kung fame ang inahabol namin, hindi kami tatagal ng dekada. Hindi kami tatagal ng hanggang ngayon, MOH pa rin. Di ba? Di ba? Home sim ba yun? Home sim yun. Hindi kami aabot sa ganong part na hindi nga kami nakapag-achieve talaga ng mataas or big stage talaga. Hindi man namin nakuha yung kampiyonato. Pero hanggang pagtanda namin, kilala namin kung sino-sino kami. Hanggang ngayon, may kontaan kami. Hanggang ngayon, wala kaming bahid ng walang bad blood kami. So, ibig sabihin kami, na-achieve namin yung ganong part dahil nga hindi fame yung hinabol namin. Yung band. Yung banding, yung, alam mo yun, yung paikisama and experience namin na pwede naming ma-express, pwede naming ma-share sa someday, tulad nito, di ba? Sinishare natin yung experience natin. Hindi namin sinishare yung achievements dito. Yung sinishare namin dito, yung story ng bawat isang artist na nauupo rito. Na tulad nito, di ba? Tulad nung kay Drix na ang galing kasi ngayon ko lang din nalaman yung mga ganun. Ang tagal na natin magkasama, pero yung tungkol sa mga emotions ng kanta na ine-express natin, nagbabase ka sa amin, and then sa pagko-choreo mo, ano yung pinakamasarap na feeling doon? Pag nag-choreo, ano yung pinakamasarap na sa pakiramdam? Ano pa lang yung habang tinuturo ko pa lang siya sa inyo, yung sayaw, yung ginagawa ko. Doon pa lang fulfilled na ako Yung yung pakiramdam ko na may purpose ako sa tao na to. Okay. Yung during na nag-aaral tayo, 'di ba? Tinuturo ko sa inyo yung sayaw, tinuturo ko sa inyo yung steps. Doon pa lang fulfilled na ako. Parang panalo na agad ako. Kasi yung idea ko, ina-adapt nyo. Yung movement ng katawan ko, ginagawa nyo. So, parang sa akin, iba yung feeling ng yung efforts mo nare-receive ng tao, tapos ma-appreciate. Okay. Yun. Priceless sa akin. Tama. Kasi, yun nga, ang galing kasi, yung isang
magkakaiba tayo ng fulfillment, ha? Magkakaiba tayo ng fulfillment. Pero the biggest thing that you can share your ideas and may pasa mo yung expression mo sa ibang tao at ina-adapt nila at nire-respeto nila yon, good thing. Kasi unang-una, hindi lahat kaya mag-choreo. Hindi lahat kayang bumuo ng isang pyesa. Kung makabuo ka man ng pyesa, siguro hindi mo masisigurado na malakas yun. Hindi lahat ng marunong sumayaw ay marunong magturo. Totoo. Tama. So, hindi lahat ganun. Although maraming mga individually malalakas, pero as a group, I don't know. Pero sa atin, nung MOH, kalakasan talaga ng crew natin nun, galing, no? Wala talaga tayong pakialam eh. Diba? Hindi tayo nakatingin, no? Parang mas, alam mo yung feeling na mas masaya pa tayo dun sa nanalo? Ako, lagi kong danas yun eh. But parang tayo pa yung nanalo. Mas may, ito, share ko sa'yo one time. Basta compet yun eh. Sabi ko sa'yo, sumayaw tayo, nagkalat pa nga tayo nun eh. Ewan ko, basta hindi ko, isang competition yun, hindi ko sigurado kung Gumbursa ba yun, o Ilaya ba yun, o Wawa. Pero part ng Santo Niño. Nasa competition tayo nun. Sumayaw tayo, nagkalat tayo nun. Ang saya natin. Oo, ang saya namin nun. Tapos yung nanalo, first runner-up, di ba? Pag second, first, champion. Yung first runner-up, may kita mo, pinapagalitan sila ng choreo nila. Oo, hindi ko lang sinabi sa inyo yun. Pero, sabi ko, nakasungkit na nga sila eh. Tapos panalo naman eh. Tapos pinapagalitan pa sila. Sabi ko, ba't ganun? Sabi ko, iba yung view talaga natin nun eh. Biruin mo, nanalo na sila ng first runner-up, hindi pa sila masaya. Pag uwi nila, sermon pa sila. Tapos ayun, no? Di ba? Ang sakit nun, di ba? So, ano yung insight mo tungkol sa mga ganung bagay? Sige, talagang dediretsohin ko na. Okay. Since yun yung tanong, makikita mo yung kaibahan ng mga kasabay nating crew. Kasabay natin Oo. kaedad natin. Okay. Kabatch natin. Kabatch natin. Okay. Siguro wag na tayo mag-drop name, no? Okay. Kapag tinignan mo sila ngayon, watak-watak na sila. Oo. Marami. Yung mga crew na yun, karamihan pa doon, mas malakas sa atin eh. Or mas may pangalan, mas kilala eh. Pero hindi na sila magkakasama ngayon. Wala na. Oo. May mga kanya-kanya na sila na ginagawa. O kaya, kung hindi man kanya-kanyang ginagawa, nasa iba-ibang crew na. Diba? Ngayon tayo. Yun eh. Kasasayaw lang ng Methods of Pop uli nung December eh, diba? Oo. October, November, December. At saka, nandun pa rin yung mga OGs nun. Oo, sila pa din ang kasama. Oo. Diba? Yung saya ko nun, grabe. Ilang taon na kami magkakasamang sumasayaw. Hindi kami nagkakasawaan. Hindi tayo nagkakasawaan. Tapos parang, meron akong feeling na pag iba yung kasama kong sumasayaw, ibang grupo, hindi ako, gusto ko kayo. Gusto ko yung grupo ko, yung tayo, yung magkakasama. Ayoko sa ibang crew. Kasi sumasayaw din ako sa iba, di ba? Ayan, sa church. May pansariling grupo yung church. Pag nag-freestyle, mga event, or kaya pag kinihiram ako ng ibang crew para sumali sa compet, hindi ako fulfilled. So talaga yung grupo natin yung kasama. Day ones. Oo, yung day ones. Day ones. Since day one. Day ones tawag dyan eh. So, kung yung iba ang na-fulfill nila para sa sarili nila is yung achievements, sa amin iba. Ang na-fulfill namin talaga yung tawag dito? Yung Brotherhood namin. Wala kaming bad blood sa bawat isa. 'Di ba? Hanggang ngayon magkakasama kami. Hanggang ngayon may mga contacts kami. Hanggang ngayon may GC pa kami. Hindi lang sa sayaw. No? Hindi lang sa sayaw. Iba't iba talaga yung pinag-uusapan namin. Nakakatuwa lang kasi yun yung isang achievement natin. Isang fulfillment yun eh. 'Di ba?
Well, totoo. Yung sinasabi mo na ang daming strictong choreographer dati, di ba? Tapos sa atin, ang choreographer natin, ako lang, tropa nyo lang din. Parang tayo nga lang yung grupong ganun dati. Oo nga, no? Yung mga choreo dati nakakatakot, no? Naninigaw. Oo, kaya sabi ko nga nung nanalo naman pero pinapagalitan. Talagang para silang mga para silang mga alam mo yun, lungkot na lungkot sila doon, sabi ko. Samantalang pag tinitingnan ko yung crew ko, pag tinitingnan ko yung crew, talagang ang sasaya eh. Hindi naman nanalo. Lalo na, Naghahanginan pa, 'di ba? Yayabang Tapos pa. ito pa, ewan ko lang pag may nagkakamali sa atin, love Sa trip pa- boy, sa 'di ba? 'Di ba? Parang inuulit-ulit namin yung video hindi para pagalitan eh. Inuulit-ulit namin yung para pagtawanan. 'Di ba? Oo. Kaya ang galing nun, solid 'yun. Yung mga ganun, no? Yung mga ganon, hindi yun So, ito na yung pinaka-point, yung pinaka-answer dun sa tanong mo. Didiretsuhin ko daw no? Pero, yung dalawa kasi na yun, sinacrifice ko kasi yung focus, yung goal over sa friendship. Yung ayokong masacrifice kasi kung magagalit ako sa inyo, di ba? Well, nagagalit din naman talaga ako dati. Siyempre, hindi naman nawawala sa atin yung late ka. Yung wala ka na nga, di ka pa nagpaalam. Okay. Wala kang sapatos. Yung mga ganun. Pero hindi ko yun, di ba, pagkatapos ng practice natin, ganun ulit. Tawanan, ganyan. Tapos, bawian lang. Kumbaga, ayokong masacrifice yung friendship over sa goal. Yung gusto ko, sasayaw tayo, pareho natin ginagawa yung mga gusto natin, fulfilled naman na tayo. Maliban sa isang bagay, diba? Yan nga, pag mananalo, or, kasi madalas talo di ba? Madalas talaga. Pero, yun nga yung sinasabi mo, nandun kasi, mas mabigat kasi sa'yo yung samahan eh. Oo. Tama. Basta kanya-kanya tayo ng tinitingnan So, ang tiningnan mo, is yung samahan natin, na which is nagbubunga ngayon. Which is nagbunga talaga ngayon. Na hanggang ngayon magkakasama tayo. Baka nga siguro, pagka pinokus mo yung goal mo, na manalo tayo ng manalo sa mga compets na yan, ang nagsasuffer naman yung friendship. Baka ngayon, kung iyon ang ginawa mo, baka ngayon hindi tayo magkasama ngayon, or may kasama ka pero iilan na lang yung sumunod talaga sa gusto mo. Pero ang tinimbang mo kasi is yung samahan natin na dapat hanggang ngayon magkakasama tayo, which is nangyayari. 'Di ba? So solid 'yun. Solid 'yun na hindi man natin nakuha yung gusto natin as a crew, pero nakuha naman natin yung samahan natin as a brotherhood. Tama, 'di ba? So totoo. So magbabalik kami. Welcome back to our podcast, MYL Podcast, Meet Your Locals. Ngayon, nakantabay ka pa rin. Tuloy natin yung kwentuhan namin ni paring Drix. Napaka solid ng backstory ng crew namin, di ba? So, ngayon naman pag-usapan natin yung technicals. Paano ka bumubuo ng isang pyesa? Syempre, choice of music muna, di ba? Ano yung parang isa siya sa requirement para maging choreographer ka is yung choice of music mo. Yung kung wala kang taste sa music, kasi kung ano yung sasayawin nyo or kung ano yung sasayawin natin, ayun yung nagiging imahe natin 'di ba? Tama. Halimbawa, yung Treasure ni Bruno Mars, sinayaw yan ng grupo na yan. 'Di ba? Sinayaw natin yun, doon tayo nakilala. Tapos, ang comment na maririnig mo, maganda yung tugtog nila. So malaking factor yung sa paggawa ng choreography is yung choice of music. At the same time, dapat talaga medyo bihigang ka sa music. Kumbaga parang pipiliin mo talaga.
'Di ba? Pipiliin mo talaga yung babagay sa crew nyo, babagay sa tema ng sayaw nyo. Ano ba yung gusto mong iparating sa tao? Sim. So, nandun yun sa choice of music. Okay. Isa. Dun yun. Okay. Dun ko siya inuumpisahan. Mm. Pangalawa, nagvi-visual na ako. Visual. Kasi, merong meron akong ginagawang pagkokoryo. Or hindi ko alam kung lahat. Kasi, self-feed lang talaga ako eh. Natuto, walang nagturo sa akin. Yes. So, ayun na, self-feed. So, ibig sabihin, hindi ka dumaan sa mga turo. Oo, formal class, wala. Wala. Okay. So, maganda kasi talagang born to dance eh. Parang ganun yung Parang dating. ganun. Okay. Choice of music, visualization. Paano yun? Yung visualization, doon na papasok yung ilan kami. Alam mo eh, kung 13, sakto siya na merong nasa gitna na isa. Yung Gets. odd and even numbers. Oh, gets. Yung pattern ng blocking, Blackings. sinong ilalagay ko dito, Okay. sinong gagawa ng ganito, Mm-mm. sinong magka-height, yung level, Okay. yun, iniisip ko yun. Tapos, saka ako papakiramdaman yung tugtog na pinili ko. Papakiramdaman mo na. Oo, kung paano ko siya, yung vibe nung tugtog, paano ko siya i-express doon? Paano namin lalapatan ng sayaw to? Paano mo na siya bibigyan ng justice? Di ba? Which is yung style ko or yung naging style ng crew natin. Di ba kung tawagin nga tayo dati, alien. Kasi yung mga tugtog natin, parang out of this world, hindi mo maririnig pero maganda. Oo. Yan, isa rin yan sa mga pwede kong sabihin na uniqueness sa crew natin na tayo lang yung meron nun. Yung tugtog na ganun. Kaya pag narinig yun sa ibang crew, alams na. Matik na. Di ba? Uso pa naman yun Matik dati. na yun. Diba? Oo, matik na yun. Kami una sumayaw niyan eh. Yung tugtog na yan eh. Don't get us wrong. Kasi marami talaga mga usong mga music noon. Pero hindi kasi kami sumasabay sa ganun eh. Di ba? Hindi kami sumasabay sa ganun. Yung uniqueness nga ni Bricks nga na kung paano yung choice of music niya, dun pumapasok talaga yung creativity. Di ba? Dun yung strength mo eh na hindi tayo sasabay sa uso. Gumawa tayo ng sarili nating branding. Gumawa tayo ng sarili nating choice of music. 'Di ba? Na which is talagang gumana kasi miski ako ayoko sumayaw ng bite lang eh. Alam mo 'yun? Parang ang ganda na itong song na to, sayawin nga natin to. Parang sa TikTok ngayon, no? O parang yes. O parang dahil uso to, sasayawin ko to, parang ganun. Parang sa atin kasi big deal kasi 'yun kapag gumaya ka na eh. Noon. Okay, noon ang pinag-uusapan namin yun noon. Kapag gumaya ka ng music sa ibang crew, parang para sa akin hindi na fulfilling. Wala na. Oo, wala na. Ewan ko lang sa mga OGs natin dyan na kung ganun din yung pakiramdam nila. Hindi ko alam. Hindi namin alam. Pero sa amin, as a crew, hindi talaga kami, ayaw talaga namin ng bite talaga. Diba? Noon yan. Kasi nag-TikTok na rin ako ngayon. Oo. Baka sabihin. Hindi, ano lang, kumbaga sa, ano lang naman, yung era talaga natin nun sa dance. So, choice of music, visualization. Tapos, yun na yung justice nung pinaka-song. Yun na yung, dun mo na siya nakikita kung uubra ba, kung uubra or palag ba yung pyesa. Okay, paano mo naman tinitingnan kung palag yung pyesa? Parang, paano mo sinasabi na goods na tong pyesa na to, okay na to? Kapag nakikita ko yung expressions nyo, ng mga kagrupo natin dati, na once, di ba sabi ko nga kanina, fulfilling sa akin, tinuturo ko pa lang yung steps na gawa ko, panalo na ako doon. What if pa na makita ko kayong na-appreciate nyo? Okay. Yung nakikita ko yung giggle sa inyo na tas, yung minsan nga naririnig ko pa, sarap. Yung after nung sayawin, after ko maituro, after nyo ma-master yung pyesa na yon, masaya kayo. Yun na yun. Yun na yun. Iba yun. Naalala ko pa nga dati, nung nagtuturo ka, ang bilis mo magpalit ng pyesa eh. Bilis ko maumay. No? Oo. Alam mo yung tinuturo mo palang kahapon, kinabukasan, wag na yan. Kami, nag-adapt pa lang kami,
parang pinapractice pa lang. Actually, kumbaga nandun pa lang, pinapakiramdam pa lang namin yung pyesa. Sa kanya, ayaw niya na kagad eh. Di ba? Sabi ko, eto lang yung pinapractice namin ngayon. Tapos kinabukasan, iba na naman. So, ibig sabihin, hindi, sa tingin mo, parang hindi na siya obra. Kaya pinapalitan mo na siya agad. Oo, Tapos minsan naman, ito na, ano lang observation, minsan naman, tinuturo mo na yung pyesa, tapos biglang hindi mo siya ituturo, tapos in other day, iba yung tinuturo mo, tapos babalik ka na doon. Mas goods pala to, talaga. Minsan may parang may late bloomer eh, parang gano'n. No? Galing, nandun yung art, nandun yung hindi kasi ako koryo eh, kaya hindi ko talaga totally maintindihan, pero naintindihan kita kasi andun na, gusto mo talaga pambalabag yung pyesa. Hindi naman lagi. Pero oo, gusto ko pambalagpag. Doon sa sinabi mo na iba ngayong araw, tas iba bukas, tapos sa kasunod na araw, babalikan ko yung una. So, experimental stage siya para Stage sa naman. akin. Una kong binibase, halimbawa, tinuro ko yung isang tugtog. Tinuro ko sa inyo. Hindi ko nakuha yung expression nyo na gusto ko makita. So, hindi nyo gusto yung tinuro ko. Tama, oo. Ba, trash. Okay. Ayun yung reason sa likod nun. Maraming, sinasabi nyo, naguguluhan kayo, paiba-iba, ganyan. Pero kasi, aminin natin at sa hindi, bawat sinayaw nating pyesa, bawat nilabas natin, yung mga tugtog nun, kumapit sa atin. Tama, oo. Tama nga. Kasi, sinala ko yun, sasayawin namin to kasi gusto naming sayawin to. Gusto to ng lahat. Hindi namin sinasayaw yun dahil gusto mo lang. Oo, dahil gusto ko lang, hindi. Ayoko. Hindi namin yun sinasayaw dahil gusto lang nung isa sa amin. Sinasayaw namin yun dahil gusto naming lahat yun. Gusto nating lahat yung tugtog na yun. Yes. Kasi, sobrang magical sa akin na tuwing sumasayaw tayo, yung experience na as a crew tayo, same aggression, same motivation, same intention. Ginagalaw natin yung isang routine na magkakapareho tayo ng yung tatlo na yun. Nagbo-boom tayo eh. Yung bawat panalo natin dati, na kahit konti lang yun, iba eh. Ayun yung full pack, ayun yung lahat na tayo nandun sa isa na yun. Kaya tayo may nakuha pabalik. Which is bonus na lang din naman sa atin. Bonus na lang siya. Kasi most of the time, anti-trip lang tayo. Alam mo yun, yung pinapagalitan yung ibang crew, di ba? Tapos tayo nagtatawa. Actually, ngayon yung na-realize ko dati, no? Seryoso naman ito. Kami nga, titrip nga lang kami. Diba? Diba? Parang, sige, okay. First runner-up, second runner-up, first runner champion. Pagdating sa baba, sino pinakamasaya? Diba? Yun yung usapan doon. Sino yung pinaka-fulfilling na grupo? Diba? Iko-compare mo sa amin yun. Saka makakita, pag pinapanood namin yung video ng sayaw namin, tawa kami ng tawa. Diba? So, yung iba seryoso na tayo, nantitrip lang, Pero ang sarap lang kasi, nantitrip lang tayo noon. Paano pa kaya? Ang ano kasi doon, paano kung sineryoso natin yung mga times na yun? Yeah. Diba? So, sa amin, yes, importante yung achievements. Importante yung kampyonato. Pero sa amin kasi, mas pinahalagahan namin kung ano yung talagang magpapasaya sa amin. Diba? Tsaka yung friendship. Friendship namin hanggang ngayon, andyan kami, magkakasama kami. Sino mga influence mo? Ano yung mga grupong nilook up mo? Umpisahan natin foreign. Kahit isa lang. Ayun nga, sabi ko nga kanina, Jabberwockies. Pero nung andito na ako sa craft na to, yung pagko-choreo. Ito na yung nandun ka na sa choreo stage mo. Eto na, yung tuwing manonood ako ng sayaw is inaaral ko na. Yung patterns, lahat na makikita ko doon, lahat ng maririnig ko doon, lahat ng mapapanood ko doon sa video, lahat yun inaaral ko na. Kasi ayun na yun eh. Nasa craft na ako eh. Trabaho ko na yun eh. Ayun na ako sa inyo, para sa grupo.
So, yun. Anong foreign crew na masasabi mo na, okay, pinanood, ito, isa to sa nagpapahype din sa akin. Madami. Jabberwockies, Jabberwockies, Foreign, Brotherhood, GRV, GRB. Choreo Cookies, Oo nga, mas solid nga. Yun yung Most Wanted. Most Wanted. yun sila Brian Puspos. Yan, puspos, okay. Sa locals, Sa locals, unang-una na syempre, taga Parañaque na, yun. Backboys na. Siyempre, mga lodi natin yan. Talagang Mga OGs yan. iba yun eh, yung, alam mo yun, mauunat, lagi silang late eh, di ba? Mm. Hindi ko alam Sorry po sa mga Backboys na nakikinig Tuwing dadating ang Backboys, marami ng dancer. Mm. Crowded na ang dancer sa event. Mm. Diba? Tapos nandun na rin tayo. Mm. Tapos yung moment na papasok na sila, Ano na yun, doon na yun, no? naiisip ko na lang, wala na, talo na naman. Ayun na, sa kanila na naman. I-enjoy na lang Enjoy natin. na lang natin to. Mm. Kasi malakas talaga sila. Oo, solid talaga. Oo, yun talaga mga lodi talaga natin yan. Pagdating talaga sa I'm proud dito sa din na born and raised talaga sila sa Parañaque. Oo. Talaga yung mga backboys talaga. And isa rin yun sa nagbigay din sa atin ng pag pinapanood natin sila, talagang nandun talaga yung fire din sa atin na tuloy natin yung ginagawa natin. 'Di ba? Tingnan mo yung mga kuya, tingnan mo yung mga natin, pinanonood natin. Ang sarap maging sila. Parang ganoon. Ang goods pa doon, talagang sa kanila mo rin makikita yung gusto mong yung gusto mong piyesa. Solid, no? Alam mo yun, yung sila yung pick natin. Oo, yun. Kung pag may mga compet, wala, backboys na to. Oo. Ganun. Pag di yan nanalo, wala. Tatampo kami. Parang gano'n. Wag na kami manalo. Dapat manalo sila. Parang gano'n. So, yan. Goods yun. Good. Solid. Napaka-solid nung. And, influence. Paano naman yung mga struggles mo? Sa pagtuturo. Oo, sa pagtuturo. Saan ka mas nahihirapan? Yung parang, okay, ito na naman. Gano'n. Ito na naman yung parang ito na naman yung struggles ko. Gano'n. Ito na naman. Sa pagbuo ng kung ano yung sasayawin natin. Kung ano yung ituturo kong pyesa. Pagdugtong-dugtong, gano'n? Sa pagdugtong-dugtong naman, yung mga tugtog kasi sa akin, ewan ko kung weird talaga. Kapag narinig ko yung tugtog, may navivision akong kulay. Halimbawa, green. Sige, ibigay na natin example yung Calling All Hearts, yung nabanggit ko. Yung green siya sa akin. So, maghahanap ako ng ibang na hindi na funky na tugtog na kulay green din. Sa visual, sa paningin ko. Yung Lose Your Mind, yung b-boy part natin. Diba, pag pinakinggan mo siya, parang hindi siya ni-remix. Magkatunog siya. So, ganun ko siya napagdudugtong. Pero, ang struggles ko talaga, yung tuwing magpapalit ako ng ituturo. Back to zero. Yung back to zero. Yung laging paulit-ulit. O kaya, nailabas na natin yung pyesa. Gagawa ulit tayo ng panibagong pyesa na naman. Na iba. Oo. Kasi hindi natin ugali yung yung nag-uulit. Dati. Yan. Isa pa yan. Sinayaw lang namin ng isang beses. Wala na. Ganun to sa amin na kung yung iba sa isang araw nasasayaw nila yun ng 3 beses sa iba't ibang competition o sa isang linggo nasasayaw nila yun ng 3 beses sa isang buwan, lahat ng compet ganun yung pyesa. Sa amin hindi eh. Talagang meron at merong bago na piece o na pyesa doon. Yung sabihin na lang natin yung intro same, pero pagdating ng gitna may kita mo bago na naman. Kaya yung adjustment talaga sa pagko-choreo ni Drix talaga ang wide eh, kasi mabilis magpalit, mabilis mag-change ng decisions doon sa mga tagpi-tagpi ng pyesa, na which is good kasi talagang doon talaga eh. Nakita talaga natin kung hanggang saan tayo eh. Tama? Parang kami umaray na kami. Uy, teka, dahan-dahan lang. Ganoon. Ito muna kaya. Parang ako nasagad ko rin yung sarili ko sa pagsasayaw talaga. Masasabi ko na laking tulong sa akin ng ganong sistema na nasagad talaga ako na parang
okay, ito na yung sasabi ko na peak na kaya kong sayawin. Yun, masasabi ko na ganun. Na tinuro sa akin yung pyesa, and then sabi ko, eto, hanggang dito lang ako. Ito lang yung kaya kong ibigay kasi sobrang technical ng pyesa. Masasabi ko yun na ganun talaga yung nangyari sa amin sa crew. Na iba-iba ka talaga kami ng experience. At the same time, ako masasabi kong experience, ang sarap nun no? Parang nakita mo yung limit mo. Kasi ako, hindi naman talaga ako totally mananayaw talaga as born to dance, ganyan. Sabi ko nga lang, titrip nga lang ako eh. Di ba? Trippers lang talaga eh. Ang cool eh. Ang pogi, parang ganun eh. So, siya lang ako, ganyan. Siyempre, kabataan natin. Pero nasabi ko na fulfill ako sa pagsasayaw ko. Fulfill talaga ako. So, speaking of struggles, ano yung pinaka struggles natin sa tingin mo, struggles as a crew? As a crew naman, paano yung pinaka struggles sa crew sa tingin mo na pinagdaanan natin? Siyempre, mga bata tayo nun. Unang-una na yung budget. Oo. Wala eh. Nilalakad nga lang natin eh, di ba? Oo. Araw-araw. Tapos, pag uwi mo, sermon, wala pang ulam. Yun nga eh. Tapos bukas training ka na naman. Training ka na naman. Kaya ang susolid ng katawan natin Yung nun, parang talagang pinalaks ang bahaw, no? Oh. Yung ding-dong ng bahaw, no? Pero ang sarap nun. Kasi, Oo. Ayun yung... lalo na kapag, alam mo yon yung tapos ng compet, na-express mo lahat ng practice nyo, ganun. Tapos, kahit walang trophy. Ang pinaka-trophy din yung experience mo. 'Di ba? Hindi nabibili yun. Hindi nabibili yun. Kaya, nakikita rin natin na iba yung struggles talaga ng era ng dance community noon sa ngayon talaga. Talagang malayo yung agwat talaga. Kasi, yun nga sabi mo nga kanina, ang dami ng mga pwedeng gawin para mag-excel ka sa pagsasayaw eh. Sa ngayon, sobrang dami na. Sobrang dami na. Di katulad noon, pipiliin mo talaga kung saan crew ka. Pero sa atin, di tayo namili talaga. Talagang nag-stick talaga kami. Talagang, pwede kong masabi na MOH is MOH talaga. Hindi mo masasabi na, etong crew na to, anino na ito. Itong crew na to, ginaya lang sa ganito. Sa atin talaga, pag sinuha lang talaga sa MOH, MOH talaga yun. Di ba? So, yun, ang sarap lang din na, sarap alalahanin talaga. Ang sarap looking backward din. Sarap din. Di ba? Na parang i-express naman natin sa mga susunod na mga generations. Di ba? Na pwede nating mapasahan ng mga ganon. Question pa. Paano naman nag-come up sa'yo na fulfilled ka sa pagsasayaw? Honestly speaking, hindi pa talaga ako fulfilled. Ngayon hindi pa, although nag-quit na ako. Nag-quit na tayo. Di ba? Oo. Kala ko nga, disbanded na yung MOH yung crew natin. Pero, last 2022, tinawag na naman ako yung parang, sayaw ka. Hinila ka Kasi na naman. nung times na yun, lalo pandemic, di ba? Talagang wala. Wala talaga. Parang ilang taon ako nagpahinga, siguro 5-4. Talagang wala nang sayo, tas di na tayo magkakasama, wala na lahat. Yung parang, yung feeling na ang laki nung nawala sa'yo nung oras na yon. And then bigla kang babalik. Oo. Tapos iniisip ko, bakit ganito? Parang meron ba akong unfinished business dito sa artistry na to, sa craft na to, o sa pagsasayaw? Bakit hanggang ngayon hinihila pa rin ako ng pagsasayaw? Then last year, tuloy-tuloy yung training mula nung August hanggang netong February lang. Hindi huminto ulit yung crew eh. Tapos sila pa din. Hindi nga tayo kompleto, pero sila pa rin. Yung iba naman nakikiosyorso na sa GC. Oo. Hindi naman makapunta dahil may mga responsibility. Yung iba nasa ibang bansa. Oo. Yung iba naman nasa barko. So maraming mga ibang reason, di ba? Oo. Ako naman, hindi ko talaga kaya kasi talagang pagod ako. So parang feeling ko noon,
babawi ako kapag kaya ko na talaga. So, nandun pa rin talaga sa part ng eagerness din, eh, no? Mm. Na kapag nakikita mo yung dati mong kasama, ba't siya kaya niya? Ba't siya kaya niya pa? Tapos ako hindi. Parang nakakaingit yun, ah. Parang gusto ko rin ulit danasin yung ganung bagay, ah. Oo. So, Just- tama ka ron, eh. Tama ka ron na pagdating sa fulfillment, pwedeng sabihin na natin, yes, Yes, content tayo sa kung ano yung nangyari sa atin backwards, pero may gusto pa tayong gawin. hindi pa talaga siya tapos. Sa pakiramdam ko, hindi pa ako fulfilled. Oo. Kung mabibigyan nga ng chance, nasa mga bala ko na Mm. sa mga susunod. Yun nga, bumuo ulit ng crew. Yan, nasa plano ko na yan. Yung mga kasing edad natin dati, Mm. 17, 18, 19, 20. Mga ganong pa, kasi mga gutom yan eh. Eh, Mm. kung titignan ko yung tayo dati, Mm. pero yung buong experience ko, Mm. ipapasa ko sa generation na to. Okay. Tapos sila yung magtutuloy ng legacy namin na yung mga bagay na hindi namin nagawa, Sila nagagawa. sila yung gagawa. Mm. Alam mo yun, yung Yung ganong same pa din. same pa din. Parang ang galing nung may gusto kang ipasa na legacy. Mm. Solid yung ganung part. Yung pagdating dun sa gusto mong mangyari, alam ko na mangyayari yung mga ganong bagay. Sana. As long na you're motivated na gawin yung ganong bagay. At si MYL for sure, magkakaroon tayo ng mga iba't ibang programs or sabihin na lang din nating mga iba't ibang events na pwede nating kung saan pwede tayong makapag-share or makapag-express ng mga gusto nating craft, di ba? So, kung tatanungin ka ni MYL ngayon, game ba tayo sa ganong bagay? Oo naman. G ba tayo na bumuo ng isang movement para sa mga aspirant dancers? Oo naman. So, abangan nyo yung mga bagay na yan kasama si Drix, kasama si Chris Gerald at marami pang mga kasama na pwedeng magsama-sama tayo na i-fulfill yung bawat isa. Kasi hindi habang buhay makakasayaw tayo eh. Tama. Pero yung experience natin na ituturo natin sa bagong generation na naging signature na ng grupo na kapag sumali ka sa grupo na to, kapatid ka na namin. Yes. No way out. Wala Yes, na. tama. Parang isa ka na sa amin. Hindi ka as a crew. Hindi ka sumayaw kasi dancer ka lang na merong gustong Marating. pwedeng sabay eh. 'Di ba? Tama. Yung mga mali natin noon, pwede natin itama ngayon eh. Tapos ituturo natin Tama. sa bago. 'Di ba? Yes. So, mapagsasabay na nila. Kasi tayo dati ganito lang eh. More on tawa tayo eh. More on trippings tayo eh. Pero ngayon, ang gusto nating ipasa or magawa ngayon is pagsabay natin. Mm. Yung brotherhood and the same time achievements na pwede nating abutin natin pareho. Yun, talaga. G kami dyan ni brother Drix sa kapatid kong to sa pagsasayaw, and then marami tayong aabangan sa MYL. Calling all hearts in dance community. Bago tayo matapos, I have 3 magbigay ka sa akin ng 3 bagay para lumakas ka sa pagsasayaw. Para maging, alam mo yon, lumabas yung eagerness mo sa pagsasayaw. Para lumakas ka. Para magkaroon ka ng sarili mong craft. Magkaroon ka ng sarili mong branding. Mm. Ano yung 3 bagay na yun? Ang hirap naman. Parang sa lahat ng ito yung mahirap talaga. 3. 3. Kasi may nagsabi sa akin, tropa ko rin, dancer din siya. Member siya ng Alliance.
No offense yung pagsasayaw daw, Mm. hindi siya talent, Okay. skill. Okay. Kasi ang talent, inborn. Inborn. Yung skill na pag-aaralan. Pag-aaralan. Through practice, experience, Oo. lahat-lahat. Mm. Neuroplasticity, kung ano pa yan. Mm. So, para sa kanya, ganun daw. Mm. Pero sa akin kasi iba eh. Ano yun? Parang, alam mo yun, yung calling mo, Oo. na pang pagsasayaw ka talaga. Kung tinawag ka doon para sa pagsasayaw na yun, Diyan ka talaga. diyan ka talaga. Oo, may space ka dyan. Pangganunan ka talaga. Para sa akin, parang ganun ako eh. Mm. Di naman ako formal na nagpa-practice. Mm. Pero sa loob ko, magaling talaga ako. Yan ang gusto ko sa'yo. Diba? Magaling ako. Then, napatunayan ko na yan sa maraming tao. Marami din, ayun pa isa sa mga masarap eh, yung may nai-inspire sa'yo Tama. na gustong gayahin yung ginagawa mo. Mm. Iba yun. Ayun. Ibang ano pa yun, ibang story pa yun. Siguro yun, maniwala ka na talented ka. You have to believe that you have that talent. Oo. Hindi lang siguro sa pagsasayaw. Kasi kung gugustuhin mo yung isang bagay, halimbawa sa akin sa pagsasayaw, Mm. oo, makukuha ko siya, lalakas ako siya sa pagsasayaw. Mm. Pag nag-practice ako, pag sumayaw ako nung sumayaw. Okay. Pero, kaya ako sumasayaw kasi bigay ito sa akin ng Siyempre. diba? Mm. Talent ko to. Believe. Believe. The second one. Wag muna mag-girlfriend. Out of nowhere. No? Okay. Isa sa mga pasakit yan eh. Parang, Know your priority siguro. priority. Okay. Sige. Sama natin. You have to believe that you have the talent and set the main priorities. Okay. Yung priority, hindi, merong oras para doon eh. Diba? Merong oras doon. Kung hindi naman pa kailangan sa ngayon, Oo, bakit mo kailangan gawin? Mm. Para yun sa mga young aspirants natin, sa mga young bloods natin, diba? Sa mga young gods natin, na Susunod. maraming oras pa para dyan. Diba? Gawin mo muna kung ano yung gusto mong gawin. Yung Para ano na yan sa, eto, payong kuya lang. Diba? Darating yung point na yan. Alamin mo muna kung ano yung priority mo talaga. You have to believe priorities pangatlo. Pangatlo, hirap. Kung sa field talaga ng dancing kasi maraming Oh, yung yes. as crew Oh, screw. hindi Sige. hindi yung mga freestylers Oo. maniwala ka sa kasama mo, maniwala ka sa grupo mo. You have to believe on your crew. You have to believe on your brotherhood. So, ibig sabihin, kailangan mong maniwala na kaya niya rin gawin. Hindi pwede na naniniwala ka lang din sa sarili mo. Kailangan maniwala ka sa buong crew mo. Sa bawat isa na yan, kaya niyang gawin yan. Sarap nun. You have to believe, set your priorities. You have to believe on your crew. And this is it. Meet your locals. Lagi namin sinasabi dito, it's not about achievements. It's all about your story. It's not about the wins. It's all about the game. And that's it. Quiz Gerald, Drix, meet your locals. This episode is now signing off. To God to be the glory.